Kwento ni Lola Pasha. Hindi ako lumaki sa karangyaan, kung kaya't nagsusumikap ako sa abot ng aking makakaya para maiahon ang sarili sa kahirapan. Wanted, yaya, 40K sahod monthly? Libre, tirahan at pagkain? 40K? Ang laki Paano kaya mag-apply dito? Sabi ko na nga ba't magiging interesado ka dyan Sa pamilya Rivera yan. Pero wait, basahin mo sa baba. May screening pa. May nakalagay na date dyan at oras para sa interview. Grabe no? Maselan siguro si Mr. Rivera. Iba talagang mayayaman. Sinabi mo pa. Sa mga Rivera ba yan? Naku, wag ka nang tumuloy, Ho? Bakit po? May usap-usapan na ang pamilyang Rivera na yan ay taon-taon nagpapalit ng yaya. At lahat din ng umaalis na yaya ay umaalis na ng tuluyan sa lugar. Walang abiso o paliwanag. May kumakalat pa na balita na may lahi yatang aswang ang mga Rivera. Dahil minsan may nakakita kay Doña Guada noong nabubuhay pa ito na nakatitig sa buwan tuwing kabilugan nito. May paliwanag naman siguro ang lahat kung bakit yun nangyayari. Huwag na lang tayo basta-basta magja-judge, Lola. Basta, binalaan ko na kayo. Mas maigi ng maingat kesa magsisi sa huli. Ako ang tipo ng tao na malawak ang pangunawa sa mga bagay-bagay. Ang bawat pangyayari ay may lohikal na paliwanag. Kung kaya, itutuloy ko ang pag-apply bilang yaya. Malaking tulong na yon kung sakaling matanggap ako. Makapag-ipon ako para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Dadalawa lang naman kaming magkapatid. Wala na kaming mga magulang. Ang ate Rosie ko naman ay may sarili ng pamilya. Maaga kaming gumayak ni Vicky. Para dagdag points yun, para kay Mr. Rivera, kung sakaling maselan din ito sa oras. 5 kaming lahat na nagbabakas sakaling mapili bilang bagong yaya ng mga Rivera. Saktong 7:00 ng umaga, bumukas ang malaking bakal na gate. Pinatuloy kami ng isang nasa 50 anyos na lalaki. Pino ang galaw nito at hindi masyadong nagsasalita. Suot niya ay puting long sleeves na laging planchado. Itim na slacks, sapatos na makintab na parabang bawal dapuan ng alikabok. Nahiya tuloy akong nakatingin sa luma kong sneakers na puti na ilang taon ko na ring ginagamit. Nakailang shoe glue na nga ito at naninilaw na ang gilid. Iginiya kami ng mama hanggang loob. Mababa ang boses, kontrolado at may bigat ang bawat salita. Noong sinabi niyang maghintay kami sa may malawak na living room, hindi man lang kami inalok na maupo. Kung kaya't nananatili lang kaming nakatayo. Habang naghihintay, hindi ko mapigilang mamangha. Ang kisame ay mataas, suportado ng makakapal na haligi na tila saksi sa maraming henerasyon. Nakababa ang antigong chandelier, yari sa kristal
Ngunit ang liwanag na ibinibigay ay malamlam. Parang pinipigilan ang liwanag na tuluyang maghari sa loob ng bahay. Ang sahig ay marmol, makinis, malamig sa talampakan at may disenyo ng lumang ukit. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan. Mga lalaking magkakahawig ang mukha. Iisang tindig, iisang malamig na titig. Parang iisa lamang silang tao sa iba't ibang panahon. Biglang tumigil ang mahihinang bulungan nang marinig ang dahan-dahang hakbang mula sa itaas. Isa-isang bumaling ang mga mata sa malawak na hagdanang kahoy. Si Mr. Rivera. Simple lamang ang kanyang suot. Puting long sleeves na bahagyang nakataas ang manggas. Itim na slacks na akmang-akma sa kanyang tindig. Matangkad ito. Malapad ang balikat. Maayos ang postura. Ang mukha niya'y seryoso. Malamig ang ekspresyon. Ngunit ang bawat galaw ay may likas na aura ng kapangyarihan. Parang napahinto ang lahat sa paghinga ng pagdating niya sa huling baitang ng hagdan. Huminto ito saglit, parang may hinahanap o sinusukat ang presensya ng bawat taong naroon. At sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata, bahagyang nanigas ang kanyang tindig. Isang kisap ng emosyon na agad naman itong pinatay. Nagsimula na ang interview. Inuna niyang tinanong ang 4 na aplikante kasama na si Vicky. Mga pangkaraniwang katanungan. Isa-isa naman itong nagbigay ng kanilang mga sagot na tila nagpapaligsahan upang mapili. Hanggang sa wakas, ang tinanong niya ay ako at ang naging sagot ko ay, "Gagawin ko po ang trabaho ko ng maayos, sir. Pero kung dumating man ang araw na hindi mo na ako kailangan, aalis po ako ng tahimik." Napatingin si Mr. Rivera sa akin. Mas matagal kaysa sa iba. Parang sinusukat ang buong pagkatao ko. Tumayo siya pagkatapos ay kaswal na sinabing, Ikaw ang kukunin ko. Nagulat ang lahat. Napatingin sa akin sa nagtatanong na mga mata na para bang sinasabing, bakit ang isang walang karanasang tulad ko pa ang napili? Ang iba na may masama ang tingin na para bang sinasabing, pinili ako dahil sa ako'y bata pa at maganda. Sadyang ang kaibigan ko lamang na si Vicky ang masaya. Ngunit si Mr. Rivera ay tumalikod na. Wala nang paliwanag, wala nang dagdag pang salita. Kinabukasan, dala ang konting gamit. Bumalik ako sa mansyon para sa simula ng aking trabaho bilang yaya. Tahimik ang pasilyo habang sinusundan ko ang butler patungo sa likod ng mansyon. Mas makapal ang kurtina doon, mas kaunti ang ilaw at mas malamig ang hangin. Huminto ang butler sa harap ng isang pintuang yari sa kahoy na may ukit na bulaklak. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang batang babae na nakaupo sa may bintana. Tahimik lamang ito't nakatitig lamang sa labas, kung saan ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw dahil sa hangin. Dahan-dahang bumaling ito ng tingin sa amin. Ito'y nasa 7 taong gulang, payat, maputi
at may mahabang buhok na itim na tuwid na umaabot sa likod na parabang hindi pa kailanman ginupitan. Ang kanyang mga mata ay malalaki na parabang sa manika. Matiim kung makatingin. Masyadong maalam para sa isang bata. Suot niya ang bestidang kulay krema. Ang kanyang mga paay nakasabit sa gilid ng upuan. Hindi sumasayad sa sahig. Tumayo ito't lumapit sa akin. Tumingin ng diretso sa mga mata ko. Sabay sabing, "Ikaw na po ba ang bagong yaya?" Tumango ako at pilit ngumiti. "Oo, Ani ang pangalan ko." Saglit na tumahimik ang bata. Saka siya bahagyang lumapit sa akin. "Hindi ka po kagaya ng iba?" Napakurap ako. "Paano mo nasabi?" Tumingin ang bata sa bintana. Saka muling humarap. "Hindi ka po nanginginig. Hera po ang pangalan ko." Hindi pa man ako nakapag-react sa mga sinabi ng bata ay biglang bumukas ang pinto. Walang katok, walang babala. Pumasok si Mr. Rivera. Tahimik ang kanyang mga hakbang, ngunit ramdam agad ang bigat ng kanyang presensya. Hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso lang ito sa bata. Inilagay ang kamay sa balikat nito. Tapos ka nang magpakilala? Tumango ang bata. "Opo, Papa." Doon pa lang ito bumaling ng tingin sa akin. Lumapit ito sa mesa at kinuha ang isang folder at ibinigay sa akin. Nakasulat na dyan lahat ng gagawin mo. Sundin mo lang at wala tayong magiging problema. Pinasadahan ko ng tingin ang nakasulat. Gigisingin ang bata tuwing 6:00 ng umaga. Ihanda ang pagkain kung anong gusto ng bata. Iyon ang masusunod. Kasamang matulog ang yaya sa loob ng silid ng bata. Wala nang lalabas pagsapit ng 9:00 ng gabi. At ito ang mga bawal. Huwag lalabas ng silid ng bata tuwing hating gabi. Huwag mong pansinin ang kung anumang ingay na maririnig mo sa gabi. Huwag papasok sa silid ng dulo ng pasilyo. Bawal magtanong at mag-usisa. Naintindihan mo ba? Opo. Lumapit si Mr. Rivera sa akin. Isang hakbang lang ang pagitan namin. Amoy ko na ang kanyang pabango at pabulong itong nagsalita. Kung gusto mong magtagal dito, susundin mo lahat ang iniutos sa'yo ng walang tanong. Magpahinga ka na. May connecting door ang silid na ito. Doon ka. Bukas ka na magsimula. Sabay talikod. Kinagabihan, tila ba namamahay ako at hindi makatulog habang nakahiga sa may katamtamang laking higaan. Sa kabilang konektadong silid ang alaga kong si Hera. Hindi pa rin ako makapaniwalang narito na ako ngayon sa mansyon ng mga Rivera, na ang buong silid ng alaga ko ay katumbas na ng buong bahay namin. Nasa ganoon akong pag-iisip ng biglang may mga malalaking yabag akong naririnig na may kasamang paghingal ng kung anong hayop dahil sa garalgal nitong tinig. Dali-dali akong bumangon at binuksan ang connecting door patungong silid ni Hera. Pero nagulat ako nang
Bumalik ka na po sa silid mo at matulog ka na. Sabay talikod sa akin. Wala akong nagawa kundi sundin ang sinabi nito. Oo nga pala, parte ito sa mga pinagbabawal. Hindi ako nakaimik at tahimik na bumalik sa aking higaan. Unang araw, walang eye contact. Maikli ang salita. Diretso ang utos. Ganito si Mr. Rivera. Sa tingin ko nga, habang lumilipas ang araw, mas nagiging masungit, mas lumalayo, at mas nagiging istrikto. Pero nahuhuli ko namang tumitingin na agad namang binabawi. Sa mga sumunod pang araw, sinunod ko lahat ng bilin. Walang labis, walang kulang. Dahil mahilig ako sa bata, naging magiliw ako kay Hera. Itinuring ko siyang kalaro. Mahirap sa umpisa dahil parang hindi sanay ang bata sa kaibigan. Pero unti-unti, nakitaan ko ito ng pagbabago. Ang mga mata nitong laging mapagmasid ay natutong ngumiti. Nang minsang nasa hardin kami at may nakita akong tutubi, hinuli ko ito at ibinigay sa kanya. Nakiliti ito nang dumapo ang maliliit na kamay ng tutubi sa palad nito. At bigla itong napahagikik. Ito ang unang beses na tumawa ito ng ganito kaya't nagulat ako at tuluyan na kaming nagkatawanan. Ate Ani! Ate Ani, totoo ba ang narinig ko? Salamat po. Matamis na ngiti ang isinagot ko sa kanya, sabay kindat. Ang hindi ko alam, may mga matang nakamasid sa amin. Naroon si Mr. Rivera. Tahimik lang habang nakikita ang anak na tumatawa, nakikipag-usap na parang ordinaryong bata. Mga bagay na hindi niya nakita simula nang mawala ang ina nito. Tumigas ang kanyang panga. Pilit nilalabanan ang emosyong gumapang sa puso niya. Takot. Takot sa hindi maintindihang damdamin. Takot na maiwang muli. Takot na hindi matanggap. Sa unang pagkakataon, may liwanag na pumasok sa mansyon. Ngunit alam niyang ito'y panandalian lamang. Kailanganin niya itong ilayo bago pa lumalim. Huwag mo masyadong sanayin ang bata. Po? Huwag mong paasahin sa mga bagay na hindi mo kayang panindigan habang buhay. Mr. Rivera, totoo po ang ipinakita ko sa bata. Huwag niyo naman pong isipin na ako'y nagbabalat kayo lamang. Nung una pa lang po, sinabi ko na sa inyo na hanggat kailangan niyo ko, hindi ko siya iiwan. Ilang segundong katahimikan. Huwag mo kaming iwan. Gabi iyon, isa sa mga gabing sobrang tahimik na para bang kahit ang hangin ay hindi mo mararamdaman. Maaga nang natulog ang bata. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ko. Dahan-dahan akong kumawala rito. Lumabas ako sa silid upang kumuha ng tubig. Nang may marinig ako. Mabagal na paghinga. Malalim. Mabigat. Parang hindi galing sa tao. Napahinto ako sa gitna ng pasilyo. Sa dulo ng pasilyo, bahagyang nakabukas ang pintuang mahigpit na ipinagbawal.
May ilaw sa loob, ngunit malamlam lamang. Hahakbang pa sana ako nang may humawak sa aking braso. Mahigpit, mainit, masyadong malakas. Malakas para sa isang normal na hawak. Sinabi ko, huwag kang lalabas. Napalingon ako. Si Mr. Rivera. Nakatayo sa likuran ko. Ang mga matay madilim, ang mga ugat niya sa leeg ay naglitawan at ang kanyang dibdib na nakabukas ang ilang butones ay marahas na nagtaas baba. Nagpipigil sa sarili. Ang mga daliri niyang nakapulupot sa braso ko ay bahagyang nanginginig. Sir, nasasaktan po ako. Bigla niya akong binitawan. Umatras ng ilang hakbang. Umalis ka na. Bumalik ka na sa silid ng bata. Napaatras ako nang biglang nagbago ang mukha nito. Naging mabalasik. Ang mga mata nito'y naging mapula at nagtubuan din ang mga pangil nito sa gilid ng mapula nitong labi. Umalis ka na. Tumakbo na ako. Hindi dahil sa takot, kundi ramdam ko ang pagpipigil nito sa sarili upang huwag akong masaktan. Pagkapasok ko sa silid namin Hera, isinara ko ito at napasandal na lamang doon habang nanginginig ang mga kamay. Sa labas, narinig ko ang hindi taong ungol, ngunit tila impit na iyak ng pagpipigil. Imbis na matakot, awa ang namayani sa puso ko para sa amo kong lalaki. Kinabukasan, parang walang nangyari. Malinis ang pasilyo. Tahimik ang mansyon. Gabi na naman, tahimik ang silid ng bata. Nakahiga na ito sa kama. Yakap ang maliit na kumot habang nakaupo ako sa gilid nito at hinintay itong makatulog. Ngunit hindi pumikit ang bata. Nakatitig lamang ito sa kisame. Hindi ka pa ba inaantok? Ate Ani? Bakit? Dahan-dahang bumaling ito tumingin sa akin. Alam ko po kung ano si Papa. Anong ibig mong sabihin? Hindi po siya masama. Pero hindi siya katulad natin, ate. Aswang po si Papa. Pero hindi niya kagustuhan yun. Nasa lahi po namin. Nung mamatay si Mama dahil kinuyog ng taong bayan noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na kailanman hindi kami magiging halimaw na kumakain ng tao gaya ni Mama, na pipilitin naming maging normal. Ngunit hindi lahat nakakaintindi. Ang bawat yaya na galing dito, binayaran ni Papa para manahimik at pinagbandaan upang hindi kumalat ang sekreto naming pamilya. Ang bawat katiwala dito ay naintindihan ang sitwasyon namin at hindi kami kailanman ipinagkanulo. Ngunit kailangan ko ng pagmamahal ng ina kaya nagbabakasakali si Papang makahanap ng mag-aalaga sa akin na ituturing akong pamilya. Ilang beses na kaming nabigo hanggang sa dumating ka, Ate Ani. Gustong-gusto kita at alam ko na gustong-gusto ka rin ng Papa ko. Bigla akong nahiya. Matulog ka na. Sabay halik sa noo.
Good night. Papatayin ko na sana ang panggabing ilaw nang magsalita itong muli. Ate Ani, kung sakaling dumating ang araw na may mararamdaman ka para sa papa ko, huwag kang matakot. Halimaw man siya sa paningin ng iba, para sa akin isa siyang napakabuting ama. Ngumiti ako bilang tugon at tuluyan ang bumalik sa aking silid. Madaling araw na lang, di pa rin ako makatulog. Tahimik ang buong mansyon. Nakatayo ako sa gitna ng sala, hawak ang tapang na buong gabi kong inipon. Alam ko nagising na si Mr. Vera. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo. Nagtatakang nakatingin ito sa akin. Bakit ka nandito? Alam ko na po. Anong alam mo? Kung ano kayo. Gusto mo nang umalis? Hindi po. Bigla itong napatingin sa akin. Unang beses na may emosyon sa kanyang mga mata. Humakbang ako papalapit sa kanya. May pag-aalinlangan man, pilit kong pinipigilan. Lumayo ka. Lumayo ka. Patuloy na lumalapit. Hindi ako tao, Ani. Alam ko. Gusto mo bang umalis ako? Huminto si Mr. Rivero at ikinuyom ang mga kamao nito. Ipinikit ang mga mata. Mahalaga ka sa anak ko, Ani. At kayo po, Ayaw kitang saktan. alam kong hindi mo ko sasaktan. Nararamdaman ko yun. Hinawakan ko ang balikat niya nung matagal itong nanahimik. Sa pagkabigla ko, bigla na lang niya akong niyapos. Mahigpit pero puno ng pagmamahal. Wala nang salita. Hinayaan naming puso ang nag-usap. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang takot. Unti-unti siyang kumalas sa pagkakayakap at tinitigan ako sa mata. Takot ang namutawi doon. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan ni Hera. Mananatili ako sa tabi mo hanggat kailangan mo ko. Dahan-dahang inilapit niya sa akin ang mukha niya. Halos mahigit ko ang aking hininga. Ngayong nakita ko na sa malapitan ang napakagwapo nitong mukha. Ang mga mata nitong kulay asul. Parang nilulunod ako sa mga tingin nito sa akin. Pumaling ang tingin nito sa labi ko at dahan-dahang dinampian ito ng halik. Halos magwala ang puso ko sa di maipaliwanag na pakiramdam. Magmula ng araw na yon, bumalik ang sigla sa buong mansyon. Pinalitan ito ng katatagan at pagmamahal. Ang nooy kinatatakutang mansyon ng mga Rivera dahil sa madilim na aura dito at misteryong nakatatak sa utak ng mga tao. Tila na may munting andap ng liwanag at pag-asa ng pagbabago. Dito mo makikita na walang anumang bagay na hindi kayang baguhin ng pag-ibig. Kahit ang pinakamabangis na hayop sa buong mundo, luluhod at titiklop sa ngalan ng pag-ibig. Wakas.